State your name. During the convention that we had in Cebu in April this year, we presented to you the three candidates for senators of PDP Laban. And they are here with us. Different members and party officers in the local level. The National Executive Committee, in the meeting that was conducted recently before this National Assembly, we have passed a resolution to nominate the re-election of Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, and the election of Mr. Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the 2025 senatorial elections. Let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador, please, you have 1 minute to say your piece. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP, mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Lahat? Ayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Alam nyo, even before the recent developments, no, I was really decided. I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama kayo, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan. Laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nagigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte. Hindi man tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para respakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila respakan? Just in case, tayo mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP, kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una,
maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukonti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po namin ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mga... Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan. Nasa atin po yung tapat na panunungkulan. Yung tatak Duterte'ng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansala. Kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon na makapagserbisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito. Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador. MRRD! Salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan. Kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon ay kinabukasan po ng ating bayan. Kayo na po humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan. Ang Pilipino na po ang husga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyo lahat.